Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Kakapasok lang na balita kung saan Archbishop Socrates Villegas sinisi si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte kung bakit di umano nagawang bastusin ni Pura Luca Vega ang kantang Ama Namin ng mga Katoliko. Dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, isa di umano sa nagtanim ng kabastusan at kalapastangan sa mga Katoliko. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mababatid na trending ngayon ang drag performer na walang iba kundi si Pura Luca Vega dahil sa ginawa nitong rock version ng kantang Ama Namin habang nakadamit katulad ng Puong Nazareno. Malinaw di umano na itong pambababoy sa relihiyon ng Katoliko. Saad ni Archbishop Villegas, Dapat yung mga ganitong klaseng tao mga kaibigan, dapat hinahatulan ng bita itong mga to eh. Para kahit paano magkaroon ng takot sa mga pambabastos nila sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Nawawalan sila ng respeto mga kaibigan, pati imahe ng Panginoon binabastos na nila. Dapat hinahatol na ng bita itong mga to. ngunit ang matindi ay si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang kanilang sinisi sa ginawa ni Pura Luca Vega ayon pa sa naging official report Ano namang connection nun? Lasang tama. na inilabas ng Rappler sa kanilang official website, Manila, Philippines. O yung mga Rappler talaga mga kaibigan na yan, ang kwan naman, mga anti-Duterte yan, anti-Marcos yung mga yan. Huwag kayong nagpapaniwala sa mga kumag na yun. Lingayin dagupan Archbishop Socrates Villegas challenged Filipino Catholics on Saturday, July 15 to look at themselves and examine their consciences even as they criticized the blasphemous viral video of Filipino drag queen Pura Luca Vega. The video shown Pura Luca Vega in a Jesus costume while the crowd danced the rock version of the Ama Namin, Our Father, the foundational prayer of Christianity, since it is believed to have been taught by Christ himself. In an advanced gospel reflection for July 23, Villegas said the video was a plunge into a deeper cliff of vulgar blasphemy, but it was bound to happen in time. Villegas, one of the staunchest critics of former President Rodrigo Rua Duterte, cited the seeds of blasphemy that were planted during Duterte's 6 years in office. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Naku naman, bakit naman sinisisi ng pare na yan ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte? Wala namang ginagawang masama si Tatay Digong sa kung ano mang nagawa ng baklang mambastos ng Panginoon. Nagpapahalata talaga na wala siyang ibang bukang bibig kundi si Tatay Digong lang. Kasi simula pa noong una na si Tatay Digong pa ang Pangulo ng ating mahal na bayan, ay talagang tudong paninira ang ginagawa ng paring yan sa kanya. Kaya kayo ng mga baklang ng bastos sa larawan or imahe ng Panginoon ay agad-agad niyang idinadamay si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Alam nyo kung ako ang tatanungin, dapat patanggalan na yan ng lisensya yung pari na yan. Kasi hindi naman yan dapat maging pari, kasi hindi trabaho ng isang pari ang manira ng buhay ng may buhay, kaya dapat tanggalin na yan sa pagkapari. #tanggalin na yan. Kakatawa ka Villegas, pagkapanalig nyo ang mambastos ng puon nyo, isinisisi nyo sa ibang tao. Hindi nyo man lang ay kayang kondinahin, bagkus iba ang sinisisi nyo. Ganyan na ba talaga ang pananaw nyo? Bakit di niya sinisi ang Pinklawan noong eleksyon na binihisan ang suot ng Nazareno
ng Pink. This priest need to teach about personal responsibility and choices we make have consequences and not pointing blame to others. End quote. Meron pong bagong pakulutong mga taga-Rappler, mga kakamping. Patungo po sila para kampihan si Luka eh. Nung una pong lumabas to, yung ama namin, lahat kinokondena, di ba? Maski yung mga kakamping nila sa mga dilawan ng kakamping. Ngayon po, inuunti-unti po nilang impluensyahan. Ito pong Rappler nagpapasimula. Tapos nung nagsalita na to si Sok Villanueva, Arsobispo ng Lingayen, Pangasinan, grabe po, no? Mamaya tatalakay na. Kahit hindi Katoliko, kinukondena tong ginawa ni Pura Loka. Pero kakaiba po talaga yung Rappler eh. Talagang ang utak po nila papunta puro sa wokeism eh. No? Talagang isulong po nila tong mga pambabastos. Yun po ang gusto. Tignan nyo, sabi ni Mara Cepeda, kung hindi nyo pa po natatandaan, si Mara Cepeda, isa po ito sa mga reporter ng Rappler. Ewan ko kung nasa Rappler pa rin to kasi masyadong kasabayan to nila nung pinagagalitan madalas ni Pangulong Duterte na taga-Rappler. A beautiful sobering take by Paterno, basahin. If Jesus lived in the 21st century, I would not be surprised if he also joined parties. And if God is truly ever present and all-powerful, how can any creature declare that finding God in drug is impossible and blasphemous? Kino-question na po nila mismo yung pag-aakusa ng mga Pilipino kay Luka Puka, yung blasphemous na ginagawa niya. Kung si Jesucristo raw po ay narito ngayon, baka kasama siya dyan sa party ni Luka. Grabe, no? Grabe po itong Rappler. Ito yung sinabi rin ng Rappler. How can vile comments against Pura Loka Vega constitute a defense of faith that teaches love, not hate? O, di ba? Ang Christianity raw po ay nagtuturo ng pagmamahal. Pero bakit daw kayo galit na galit? Bakit yung inyong mga komento kay Pura Loka ay punong-puno ng galit? Yan po ayon sa Rappler. Grabe, no? Grabe. Ito po yung mga tao na nagsasabi ng mga galit sa mga misinformation at disinformation. Kaya po talaga sinusulong nila yan na maging salaula ng mga tao dito sa Pilipinas. Wala pa pong Sogi Bill. Ibig sabihin, hindi pa po nakalagay sa batas yung mga karapatan ni Luka na babuyin ng mga reliyon. Na-imagine nyo po ba pag nabigyan na ng kapanyarihan sila? No? Pag naisabatas na yan, Sogi Bill na yan. Ako wala akong pakialam, inuulit ko na naman. Wala po akong pakialam noon sa Sogi Bill. Mapasaman yan o hindi, wala akong pakialam kasi ano ba naman concern ko dyan, di naman ako miyembro niyan. Kung nanghingi sila ng mga karapatan, di ko alam eh. Ang akala ko hinihingi nila, ang pangunahing laman yan, yung makasal lang sila sa isa't isa, di ba? Yung dalawang tomboy, gusto nila magpakasal. Sabi ko, wala nang problema siguro sa akin yan. Bakit ko pa problemahan yan? Dalawang nagmamahalan kahit na anong kasarian. Pero kung eto po, pinagtatanggol pa nila ngayon, wala pang batas na Sogi. Paano pa yan? Baka pagdating ng araw na may Sogi na, bawal nang punahin ngayon yung mga katulad ni Puka Luka dahil, na yan, diskriminasyon, may karapatan silang ipahayag ang kanilang mga saloobin. Katulad po ng panyanyari sa ibang bansa, lalo na sa US, na nirereklamo po pag yung teacher nagpadasal di ba? Bawal daw yun. Paano daw yung mga atheists hindi na ginalang yung kanilang yung paniniwala? Bakit magdadasal daw sa eskwelahan? Bakit magdadasal pag pati nga flag raising ceremony, pagtugtog ng Bayang Magiliw, ng national anthem nila, pinoproblema pa ng iba Kaya po, malaki pong sakit ng ulo to. No? Etong Sogi Bill, nakinikinit ako na. Kung eto pong katulad ni Puka Luka ay mabibigyan pa ng karapatan. Ngayon, wala pa Wala pang naggagaranti ng kanyang karapatan na mambaboy, mambastos ng reliyon. Paano kung dumating yung time na napasayan, ikukut lang nila, ayon sa batas na ito, may karapatan kami magpahayag ng aming mga salaulang gawain. May karapatan kaming babuyin ng aming mga sarili, maghubad kami dyan, magtuknakan kami dyan sa daan. Mga walang hiyang mga yan. Ganun ang ginagawa sa Amerika. Nakahubad pareho mga lalaki, mga itlog nila, nariyan lahat, nakabuyang yan. Ganun ang gusto niyo mangyari rito. Nakahubad yung mga lesbian at mga trans. Nagpaparada. Karapatang magpahayag ng Okay lang yung sa amin. Kung hiwalay yung parada ng mga lesbian, pwede, mga hubaran. Pero isasama nyo yung nagkakalembang, naglalato-lato yung mga Kaya no to Sogi Bill tayo. Ngayon alam ko na kung anong sinusulong ng mga hinayupak na yan. Bibigyan mo ng karapatan yung Luka na yan, nababuyin lahat. O hindi, nanahimik kayo. 'Di ba?
Ano sinunod? Ostya. Tinikman-tikman yung ostya. Okay lang po yun, oh. Hiwalay yung parada ng mga ano, ng mga lesbiana. Okay lang. Sige, magubad kayo. Puta, palakpakan. Pero yung mga naglalato-lato habang nagpaparada, naglalato-lato yung mga... Sasabihin ko sanang backlog eh. Wag na. Baka mabantay. Sabi nila kaya ba dong Ganun po ang nangyayari. Wala ba kayo nakikita ng mga parade? Ng mga LGBTQ na yan? Yung LGBTQ parade? Naku, nakakaduwal. Yan pala ang gusto nila. No? Yan yung, kung si Cristo raw narito, baka kasama raw ng mga nagpa-party na mga yan. Mga walang hiya. mga utak mo pa? Mga demonyo. Puta. Naalala ko si... Ano na nangyari rin kay Almeda, no? Naalala ko tuloy si Almeda eh. Parang gata-gata, huy! Mga demonyo! Nasaan na kaya yung si Almeda? Buhay pa ba si Almeda? Naalala ko yun eh. Dadasalan niya raw yung ano, di ba? Yan yung nagpunta sa mga kuta ng Abu Sayyaf, no? Tapos kinidnap. Naalala ko si Almeda eh. Buhay pa ba yun? Hindi ko alam eh. Wala akong alam kung ano nangyari ron. Nakakainis kasi ang akala ko yung simbahan talagang magwawala yung mga kaparian. Hindi po eh. Iba po eh. Okay. Alam niyo po ba? Kilala niyo si Archbishop Sok, ano no? Sok Villegas. Yan po yung arsobispo ng Our Lady of EDSA. Siya rin po yung alalay at yulalayan ni Cardinal Sin. No? Namatay na pala yun. Sino ba hindi makakaano kay Almeda? Lahat naman tayo, dumaan dyan lahat, di ba? Pinanonood natin yan. Mahilig po ako manood yan eh. Kasi ina-absorb ko yung mga ano nila. At yun na nga mga kababayan, ano na At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.